kasi family. Pero, yun nga. Hello everyone, I am Brian Dave Perez, the Vibrant Boys. And I am from CVAB Batch 3 with CVA number 2100115. So, nung sinabing may pa 1 minute dito, sabi ko hindi namin kaya ni Papa yung 1 minute. Bakit? Kasi lahat na ng mga lessons, lahat ng mga knowledge, lahat ng mga pochology, ina-apply namin lagi kapag nagsasalita kami ni Papa Len. Whenever na nagtotok kami, bit-bit namin, hindi lang ang Buti, hindi lang ang CVAB, hindi lang ang CV, pero the voice master himself. So ngayon, It's all what this. networking talaga ito. So welcome po ngayon sa ating presentation. Nung nag-isip ako kung anong message ko, sabi ko, meron akong isang talk sa PUP. PUP ata yun yung talk kami ni Papa Len. Na PUP, Philippine University of the Philippines. Yes. Ang laki nun. Dalawang Philippines. Pinakamalaking school yun sa Pilipinas. Pero ito, yung laman nito, brief siya ng buhay ko. So, akyat at biyahe. Why? Lahat tayo may mga obstacles sa dinadaanan sa buhay. Para tayo minsan, umakyat tayo sa mga bundok ng buhay natin. Minsan, bumabiyahe tayo. Minsan naliligaw, minsan na out of way, minsan nadadapa, minsan nahuhuli. Pero at the end of the day, sabi nga ni Sir Choi, you cannot change your destination, but you can change your direction. May ibang lugar kang pwedeng puntahan, may ibang direction kang pwedeng puntahan para lang tumarin yung pangarap mo. So right now, pakilala ko yung sarili ko. I am an inspirational speaker, a youth advocate, upcoming, a film director, online events host, Shopee ambassador, hindi na ako nakapag-Shopee ambassador, certified voice artist, English manga director in audio tech, and radio DJ sa DWIZ 888. And ngayon, sa Brigada na tayo. Kaya kung bakit ko siya pinresent kasi ito, andyan yung mga projects ng Creative Voices. Diba? Itong mga project na to, yung nagsisilbi nating trophy. Yes. Yung mga projects at yung mga logo na nakikita nyo dyan, yung mga poster na yan, ilan lang yan sa libo-libong mga projects na pinroduce ng Creative Voice Productions, ng Certified Voice Artist Program, at ng Voice of the Youth Network. Ibig sabihin, gaano na ba katagal, gaano na ba kalayo yung napupuntahan ng Voice of the Youth Network? Hindi lang sa 30, almost 30 or more than 30 countries na binuntahan ni Sir Choi, sa 15 mga countries kung saan siya nag-aral, sa ilang mga pulo dito sa Pilipinas, bagko sa buong mundo, nakapagawa ng pagbabago at ng change ang Voice of the Youth Network. Hindi man natin alam kung gaano naging helpful ang Voice of the Youth Network para sa kanila, pero alam natin na naniniwala tayo, maraming mga broadcaster ngayon ang nagsimula sa Voice of the Youth. Yes! Yung logo, diba? Nagulat na lang kami nung nagtatanong kami kay Sir Choi, anong meaning ng mga logo. Lahat pala yan may meaning. Wala yung Creative Voices, mas maganda yung sa Creative Voice. Ito pala, doon tayo mauna. Saan nagsimula ang Creative Voices? Saan nagsimula ang CVAB? Lahat yan nagsimula sa Roadbin. Yes. August 1996, sinimula ni Sir Choi ang Voice of the Youth Network. Bakit? At the very young age of 16, ginawa niya yung blueprint. Dahil sa isang hamon sa kanya na maglingkod sa ibang tao. Hindi man sa pinayagan na maglingkod para sa barangay niya, pero ang nakatadhana kay Sir Choi ay maglingkod para sa kabataan ng Pilipinas at sa kabataan ng mundo. Yes. Kaya yung logo ng Voti, lampas sa doon sa pinakabilog. Yung bilog, it represents our Earth. Planeta natin. Yung white, yun yung mga mas matatanda sa atin, yung mga mas matatandang mga kabataan na pinapasa yung mga knowledge, yung mga kaalaman sa mga bata. Yun yung letter T. May letter V dyan, may letter O, may letter T, at saka may letter Y. Bakit siya nakalabas? Kasi they make a difference. They go outside their comfort zone, they provide knowledge, they provide information,
inspiration, involvement, and empowerment para sa kabataang Pinoy. Lahat ng yan natulong sa amin ng voting ni Papa Lem. Lahat ng yan, utang na loob namin kay Sir Choi sa idea or sa 16-year-old na Pocholo de Leon Gonzalez kung bakit kami nandito ngayon. Lahat ng yan dahil sa voting. Kaya yung pagmamahal namin sa voting, yung nararamdaman namin whenever we apply for an award and then hindi kami nakukuha, sobrang lugmok na lugmok kami, sobrang malungkot kami. Lalong-lalo na sa 10 accomplished youth organizations in the Philippines. 10 accomplished youth organizations in the Philippines. Ang sakit siyang isipin, masakit sa damdamin. Bakit? VOTI is a multi-awarded and internationally recognized youth media advocacy group in the country. We are the only, or we are the first and only youth media organization in the country. Pero hindi tayo nabibigyan ng pagkakataon na mabigyan or ma-recognize sa mga ginagawa natin. Lagi namin sasabi, we're not after dun sa awards na yon. Pero siyempre, nagtatry kami kasi naniniwala kami na malaki na naging difference ng vote at malaki na itulong nito sa lahat ng tao. Almost lahat ng nandito, part ng voting. Almost lahat yung iba sa inyo, nagsimula ang scholarship sa voting. Nagsimula lahat sa volunteerism. Kami ni Papa Lem, galing kami as a scholar si Sir Choi. Ngayon, ang tungkulin namin, maghanap ng ibang tao to pass yung mga meron sa amin, yung mga opportunities na nakuha namin up to the next generation of voice artists, up to the next generation of youth leaders. Then kayo na yung susunod na magbibigay nun. Yun na yung sinasabi ni Sir na pass it on na legacy natin, na tutuloy-tuloy natin ginagawa. Ano yung unang natulong sa akin ng voting at ng Certified Voice Artist Program, lalong-lalo na ng Creative Voice Productions ni Sir Choi? Nabago niya yung buhay ko from a simple probinsyano youth leader to a national managing director of the Voice of the Youth Network. And soon, international. Claiming. Kasi nung nasa Bataan ako, although kilala ko sa Bataan na youth leader, kilala ko sa Bataan as kung ano-ano pinagkagawa sa buhay. Iba pa rin yung natulong sa akin once lumabas ako ng Bataan. Isa sa mga hindi ko makakalimutan sinabi ni Sir Choi. Kung nandyan ka sa Mariveles, hanggang dyan ka lang. Kung nandyan ka lang, kung saan ka sinilang, saan ka lumaki, hindi ka mag-grow ng 100%. Hindi ka mag-bloom ng best version ng sarili mo. Kaya kailangan mong lumabas. Kaya nga si Sir Choi, before 16 years old, wala na siya sa poder ng pamilya niya. Working student. Na naging, kung titignan nyo yung story namin ni Papa Lem is the same. Kung paano namin na-meet si Sir Choi, kung kailan namin siya na-meet, at kung ano yung meron kami ngayon. Paano namin siya na-meet? Sa school. Paano namin siya si Papa Lem sa school, ako sa isang talk. Anong purpose yung sa school ni Papa Lem? Talk. Nag-talk si Sir Choi. Anong purpose yung sa amin, sa forum na inattend namin, sa congress namin? Nag-talk si Sir Choi. Kailan? Estudyante si Papa Lem, third year? Fourth year. Ako noon, third year high school, grade 9. Age 17 or 16. Si Papa Lem, 18. Ngayon, hanggang ngayon, nandito pa rin kami. Hindi ako nag-start nung moment na nakita ko si Sir Choi, nag-start pa ako 4 years after. Delayed. Delayed, diba? Pero anong rason kung bakit ko naging idol si Sir Choi? Nung moment na tinanong ko sa kanya, paano po maging isang magaling na broadcaster? Anong sagot? Join Voice of the Youth. That was January 21, 2017. 5 years ago. After 4 years, 2020, after 3 years, 2020, nag-comment sa Sir Choi, doon ko unang na-meet si Papa Lem. That was September 5, 2020, nung nag-guest ako sa Vote Radio. Nung nag-guest ako sa Vote Radio, sabi ko, this is an opportunity for me to show the Philippines, to show the world sino ako bilang isang youth leader. Nag-start pa lang ako nun sa college, nag-a-adjust pa lang ako sa buhay ng isang college student.
Nanibago kasi wala nang face-to-face na klase. Nanibago kasi wala akong face-to-face na event. Dati, hindi nyo ako makikita sa room. Kaya nga, yung graduation picture ko, yung creative shot, nag-trend siya 2 beses. Bakit? Wala doon yung mukha ko, pero nandun yung ginagawa ko. Bag ko, nakalagay sa upuan, tapos nakalagay doon, nasa Brian. Lahat ng kung saan ako hanapin, nasa guidance office, nasa principal's office, nasa ganito, nasa ganyan, nasa camping, nasa seminar, nasa laban. Lahat yon pinasok ko para lang ma-prove ko sa sarili ko na kaya ko. And now, I am proud to say that I can bring Voice of the Youth Network in the international stage. Yeah! Kung sakaling ba ako bigyan ng pagkakataon na mapunta ng Thailand this August. Woo! Hindi, that's Huawei and ASEAN Foundation webinar sa Thailand from August 18 to August 28, 2020. Oh, 10 days. Thailand for 10 days. Expense paid. Hinintay ko lang, tawagin ka. Hinintay ko lang kasi second week or third week daw ng July na naman. So please pray for me, please pray for Bodhi. Nung makapasok tayo, yun yung unang ngayon na ano. Si Sir Choi, lagi yan. Bit-bit niya yung Bodhi sa labas. And ipag-pray nyo din na makapasok kami ni Papa Lem sa SEAP. No, sa soon, sa next year. Ka-apply din ako. Oo! Pag-apply tayo lahat. Pag-apply kayo lahat. Kasi dadali namin tayo lahat. And gamitin ko na rin yung pagkakataon na to. I am inviting everyone to be part of the 14th of our 26th year anniversary ng Voice of the Youth Network. Sa 26th year na yon, marami ng mga leaders yung dumaan. Marami ng mga Bodhi managing director, executive director, at mga coordinators yung dumaan, mga youth casters. Pero that we will give, or we will make this 26th year like the 2nd year anniversary ng SIVAC. Kung sa SIVAC, nakapag-Hilton tayo, nakapag-award tayo ng top 20 certified voice artists sa Philippines. Sa Bodhi, we will be awarding the top 10 volunteers of the year, and we will add different awards pa. Solar. Saan? Okada tayo. Okada? Ay! Nag-approve ko! Okada. Dahil dyan, gusto kong sumama sa August 12 sa natin, sa awarding ceremony. Magpabook na po kayo ng tickets nyo ngayon pa lang. Kala nyo Kung gusto nyo, hindi, seryoso to. Yung iba dito, taas na yung mga kasama. Sino-sino yung mga kasama? Nalilipad, papuntang Manila. Uy, sila yung kasama namin for the team. So that's August 12, 2022. We're aiming na ma-target natin yun dahil yung International Youth Day. Yun lang. So kung gusto nyo sumama, magsabi lang po kayo kala Kuya Nabi, kala Papa Lem, para maayos natin lahat ng sa mga tickets. Kasi ayusin natin yan. And we're aiming that this Bodhi Awards or Voice of the Youth Awards is the biggest and the grandest youth award-giving body in the Philippines for the next 5 years. Katulad ng SIVAC na nakilala kasi first and only tayo tatalunin natin yung tatalunin natin yung tayo. Bakit? Kasi ang tayo ina-award na nilang organization. Tayo ina-award na natin yung youth leaders. Especially volunteers. Volunteer of the year. Yes, the VOTI. 10 outstanding VOTI or 10 outstanding volunteers Of the year. That's all! Maraming salamat po. Yeah!